Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kapatid, mga kamanggagawa at lahat ng viewers ng ating missional evening worship. Tayo po ay nandito at makikinig muli ng salita ng Diyos. At bago tayo makinig mga kapatid sa napakagandang mensahe ng Panginoon, tayo muna po ay yumuko sa isang panalangin. O dakilang Diyos na mapagpala, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na muli po ay mapakinggan namin ang inyong pong banal na salita. Lukuban niyo po kami ng banal na espiritu, bigyan ng karunungan, katalinuhan at pagkaunawa upang lahat naming mapag-aaralan sa gabing ito, Panginoon, ay magpasigla, magpatatag ng aming pananampalataya samantalang kami gumagawa ng dakilang atas misyon sa aming mga teritoryo. Pagpalain po ang lahat ng mga kapatiran at mga viewers namin sa gabing ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayong gabi po mga kapatid ay napakaganda ng ating paksa. Ang ating paksa ay may pamagat po na A State of Spiritual Weaknesses. Paano tayo nagkakaroon ng state of spiritual weakness o yung pagbaba ng ating spiritual na pamuhay o paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi po dito sa John chapter 8 verse 12, Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Kung tayo ay susunod sa liwanag, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ay hindi po tayo lalakad sa kadiliman mga kapatid. Sa patuloy, living in the light, today we reflect on a sobering reality among God's people are in a state of spiritual weakness, not because they lack knowledge, but because they have neglect to live by the light they have been given. This negligence is profound implication not only for their salvation but for the lives they are meant to touch. Ang isa sa dahilan pala mga kapatid ng pagbagsak ng spiritual na kalagayan ng isang Kristiyano ay hindi yung sila ay nagkulang sa kaalaman na galing sa salita ng Diyos, kundi ito ay hindi nila isinapamuhay o isinakabuhayan mga kapatid ang liwanag na ito na galing sa salita ng Diyos. The accumulation of light. God has graciously shone His light upon His people. The light represents truth, guidance, and opportunity to know Him deeply. The question is, what are we doing with this light? Are we treasuring it or are we taking it for granted? So napakaganda ng mensaheng ito na binigyan tayo ng liwanag para ito ay maging gabay natin ang katotohanan ito mga kapatid. Subalit ang tanong sa atin ay atin bang pinahalagahan ang mga salitang ito ng Diyos na katulad ng isang kayamanan? Sa Mateo chapter 5 verse 14 and 16, you are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hidden. Tayo ay isang liwanag na inilagay doon sa ibabaw ng isang hill. Tayo po ay nakikita ng lahat ng mga tao na nakapaligid sa atin. At ang liwanag na ito nasa ibabaw ng hill ay nagliliwanag at hindi po ito may tatago sa lahat ng lugar mga kapatid. Isang ilustrasyon, ang sabi dito, imagine a lighthouse that stopped shining its light, ship would drift into danger and lives would be lost. Similarly, when we neglect the light, the consequences extend beyond ourselves. So yung ang purpose kaya nilagay ang lighthouse mga kapatid doon sa mga island, doon sa kalupaan para ma-determine ng paparating ng mga barko na ito ay lighthouse para sila ay makaiwas sa anumang pagbangga sa mga bundok, pagbangga sa mga bato upang hindi manganib ang mga buhay ng mga pasahero. So napakahalaga ng lighthouse. So ang Diyos ay naglagay ng kanya-kanyang mga lighthouse sa iba't ibang dako, walang iba tayo ng mga Seventh-day Adventists upang magliwanag sa mga tao na nakapaligid sa atin upang bigyan natin sila ng pag-asa sapagkat ang mundong ito ay walang dala ng pag-asa sa mga tao na nasa ating paligiran.
The danger of neglecting the light. The passage warns us, the light which has shone upon us will condemn us if we reject or neglect it. This is not condemnation because of ignorance, but because of deliberate disregard for God's truth. Isa pala yun sa spiritual weakness, mga kapatid, yung hindi dinisregard natin yung mga katotohanan na narinig natin sa salita ng Diyos, sa Biblia, at ganun din sa spirit of prophecy. Dinisregard natin lahat yun, mga kapatid. Dumaan lang, pumasok sa ating tenga, lumabas sa kabilang butas na ating tenga, dinisregard natin lahat yun. Hindi natin isinapuso, isinaisip, at isinakabuhayan. Yun po ang malungkot, mga kapatid, na pangyayari kung ito ay neglect natin yung mga liwanag na ating napapakinggan araw-araw at gabi-gabi. Sa James chapter 4 verse 17, therefore to him who knows to do good and does not do, to him it is sin. Alam natin ang gumawa ng mabuti pero hindi natin ginagawa ang mabuti. Ang sabi dito, mga kapatid, ay kasalanan. How often do we hear God's word but fail to apply it in our lives? How often do we know the right path but choose another? Ilang beses tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos, subalit ito ay hindi natin isinasakabuhayan. At alam natin yung paggawa ng mali, pero pinipili, alam natin yung paggawa ng mabuti, pero pinipili natin ang paggawa ng mali. So, the responsibility of the living the light. Light is given not just for our salvation, but for the salvation of others. If we receive the light and fail to transmit it, we are like lamp hidden under a basket. So, ang liwanag na ito na tinanggap natin, mga kapatid, kailangan natin na i-share natin sa iba. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga community service, ng mga voice of youth, ng mga crusade. Sa pamagitan ng ganyang paraan, mga kapatid, ay nadadala natin ang liwanag sa mga tao na nakapaligid po sa atin. Sa Isaiah chapter 60 verse 1, arise, shine, for your light has come, and then the glory of the Lord is risen upon you. Ang liwanag ng Diyos ay dumating na sa atin. Ang tanong, mga kapatid, atin bang ginagamit ang liwanag na ito na ibinigay ng Diyos sa mga tao na nasa kadiliman pa ng sanlibutan? Living in the light means walking in obedience, sharing God's truth, being a source of hope for those in darkness. Ay magiging source ng pag-asa sa mga tao na nasa kadiliman, mga kapatid. Consent and commitment. Light will not save them unless they consent to be saved by it. God offers us light, but we must choose to embrace it, live it, and share it. Salvation is not automatic. It requires our active participation. Embrace it, live it, and share it. So itong tatlong bagay na ito, mga kapatid, ay napakahalaga para tayo ay magliwanag sa mga nasa mga kadiliman pa ng mga tao na hindi po nakakaalam po ng katotohanan. Sa Philippians chapter 2 verse 12, ang sabi, mga kapatid, work out your own salvation with fear and trembling. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na tayo ay sumusunod dahil natatakot lang tayo sa Diyos. Gusto ng Diyos na maging bukal yung ating pagsunod, dahil siya ang liwanag nating sinusundan. Ang tanong sa atin, mga kapatid, are we fully committed to walking in the light? Or are we holding back parts of our lives? Tayo ba ay nagkukumit sa gabing ito, mga kapatid, na lalakad na sa liwanag ng salita ng Diyos? Ating bang isasapamuhay ito at ibabahagi sa mga iba na hindi pa nakakaalam, lalo na yung mga tao na nasa kadiliman pa, upang sila rin po ay magkaroon ng liwanag na nanggagaling kay Kristo, ang ating Panginoon. The light of God's truth is precious and powerful, but it comes with responsibility. Let us not be like those perish spiritual weakness because they neglect the light. Instead, let us fully live up to it and faithfully pass it on others. So napakahalaga. Mayroon pala tayong
malaking responsibilidad, mga kapatid, mga kaibigan, na ating i-share ito, ibahagi, at isa pamuhay ang mga bagay na ating narinig. Kung hindi natin isa pamuhay, mga kapatid, walang kabuluhan ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. At panguli, ang sabi dito, if you feel that you have been neglected, God's light, today is the day to recommit yourself. Choose to walk in obedience, to share His truth, and let your light shine brightly for the glory of God. So ngayong gabi ay magre-recommit tayo, mga kapatid, sa pamagitan ng panalangin. Kung hindi natin nagawa na i-recommit ang ating sarili na lumakad sa liwanag na ibigay sa atin ng Diyos, gusto ko kayong anyayahan sa isang panalangin sa gabing ito. O dakilang Diyos, salamat po sa magandang mensahe na inyo pong ipinadala sa gabing ito. Ipinaalala niyo sa amin na kami ay inyong liwanag na tagapagdala sa sanlibutan. Tulungan po kami na ito ay may share, may sa pamuhay, upang maliwanagan pa ang mga tao na naghahanap ng katotohanan, upang sila rin po ay maging kabahagi ng kaligtasan na nanggagaling sa aming Panginoong Hesus. O Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa na ito po ay may tanim ng malalim sa aming puso't isipan, at higit sa lahat ay amin po may sa kabuhayan, upang magbigay po kami ng kapurihan, karangalan sa aming Diyos na tumawag sa amin mula sa kadiliman hanggang sa kagilag-gililas na liwanag. Salamat po, Diyos, sa inyo pong pagtugon sa aming mga panalangin, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.